Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin ng isang ekspertong urologist para pag-usapan ng importanteng paksa tungkol sa erectile dysfunction o ED. Welcome back po to Health Check Plus, Dr. Mark Benson Gamo. Salamat po. Sige po. Doc Mark, ipagpatuloy po natin ang ating kwentuhan, no? Napakadami po nating tanong na pumapasok, no? Lalong-lalo na sa ating mga health checkers na kalalakihan dyan. Doc Mark, may mga lalaki pong sinasabi na minsan lang naman nangyayari yon. Kailan po ba dapat ikonsidera na ang ED bilang isang seryosong kondisyon? Yun. So, gaya po ng nabanggit natin kanina, if persistent for around 3 months ang problemang ito, no? Mas maganda na po na talagang ma-address, kumonsulta sa inyong kaibigang urologist. Actually, kahit naman po sa doktor na pinakamalapit sa inyo, pwede nyo po silang tanungin para po ma-refer din po kayo sa isang espesyalista kagaya po ng urologist. So, yun, if talaga pong tuloy-tuloy ng 3 buwan ang problemang ito, mas maganda na po kayo ay kumonsulta. Ayan po mga health checkers, no, narinig natin kapag po 3 buwan na po yung paminsan-minsan na yan, baka mas okay po na magpakonsulta na po tayo sa ating mga urologist. Doc, alam niyo po marami din po mga produkto na naririnig kami na over-the-counter, na supplements, so na lumalabas sa social media at sa iba't ibang mga media pa na maaari daw i-address itong problema sa ED na ito. Paano po ba pipili ng ligtas na solusyon para po dito sa ED? Okay. Yung sa mga, marami kasi ngayong naglalabas ang mga herbal, organic, supplements, no, na talagang pinopromote nila na talagang nakakatulong daw sa erectile dysfunction, no? Una, yung pong mga laman or content noong gamot dapat po ay isa-isahin po nating suriin. Nasa likod po yan ng box or bottles ng inyong pipiliing produkto. Nakalagay po doon yung contents ng inyong iinuming gamot. Isa-isahin po nating hanapin sa internet, sa Google, kung ano po ang mga possible o posibleng side effects ng gamot na yon. Kasi hindi po lahat ng mga gamot na ganito ay dumaan sa tamang proseso, which yung pong dumaan sa clinical trials na sinasabi natin na tinesting sa tao. No, kaya po makikita natin usually sa ganyan is no therapeutic claims. Wala pong masasabing effect or napatunayan good effect or benefit sa isang tao. So, maaari po kasi ito'y hindi dumaan sa tamang clinical trials. Yun. Kaya po maging mausisa tayo, alamin po natin yung mga contents ng ating iniinom. Dahil hindi po natin sigurado kung ano po yung magiging side effect natin nitong mga components na ito sa ating katawan. Maaari pong may damage sa atay, sa atin pong kidneys, yon. So, mas mabuti na po na tayo ay maging mausisa. Alamin natin yung side effects. Yun lang po. Doc Mark, buti po napaalalahanan nyo kaming mga health checkers dyan, Kasi usually po kapag narinig namin na herbal, natural, organic, iniisip po namin lagi na wala po itong side effect or masamang epekto sa katawan. Meron rin po pala na ibang mga binibentang mga ganyan na pwedeng makasama sa ating atay o mga kidneys. Tama po ba, Doc?
Tama po, kasi meron pong mga gamot or may mga components po ng gamot na ang atay or ang kidney ang nagme-metabolize. So, hindi po natin alam kung gaano ba kadami nitong components na ito ang kayang tanggapin or i-metabolize noong atay or i-metabolize ng ihi para itapon sa ihi o itapon sa dumi. So, hindi po natin sure kung ano po yung magiging effect. Kaya po dapat ay bantayan ito. At yun nga po, hindi natin talaga masisisi kung nakabili na kayo and then masira ang ating atay or kidney. Yun po pala yun, no? So, narinig po natin si Doc Mark, mga health checkers, maging mapanuri po tayo kahit na ito ay organic, herbal, natural, no? Tingnan po natin kung ano yung mga contents ng ating mga iniinom. So, medyo sensitibong topic o maselan po para sa pasyente, Doc Mark, ang kalagayan ng pagkakaroon ng ED. Para sa mga nahihiya o takot magpatingin, ano po ang unang hakbang para mapag-usapan ito ng hindi nakakahiya? Okay. Ang mga urologists and even yung mga doctors, privately naman, may mga clinics, if talagang nahihiya ang isang lalaki na magpa-check, pwede namang talagang closed door, parang ganito, yung kwentuhan na And actually, ang erectile dysfunction naman kasi, natatanong din kasi yan sa check-up tungkol sa mga other issues katulad ng pag-ihi at sa prostata. So kaugnay ng mga pagsusuri namin sa prostata, yung mga tinatanong namin sa pag-ihi, maaari rin namin mabanggit yan yan tungkol sa erection kasi merong mga gamot para sa prostata na maaaring maka-apekto or merong indirectly pwedeng yung magkaroon ng side effect sa erection, or meron ding mga gamot para sa prostata na kasama na or naka-incorporate na para sa erectile dysfunction. So, pag ang mga lalaki nahihiya sa ganon, kasama naman na sa namin yan sa chine-check or tinatanong. Yun po pala, no? Kailangan lang, Doc Mark, maging open sila, no? Kapag kayo ay nagtanong sa mga issues na ito, katulad ng pag-ihi, sa prostate, at pati na rin sa erection. Doc Mark, may tanong po dito, meron po bang relasyon o direktang impact ang ED sa pagkabaog po? Sa infertility. Well, actually, kung ang cause or ang dahilan, kagaya ng nabanggit natin kanina, ang dahilan ng erectile dysfunction is yung mga tinatawag na hypogonadism, talagang directly makaka-affect ito sa infertility kasi pag ganun, mababa ang testosterone levels, no? May effect yan sa sperm production dahil ang testosterone, yung hormone ng lalaki, ay napoproduce sa testis. Okay? And then from there, dun din napoproduce ang similya o ang sperm. So, yung sperm mismo, pwede kasing affected dahil konti ang mapoproduce, yung quality ng similya, not only yung count o yung number. So, yun, yung mga issues na ganon, talagang may effect din si erectile dysfunction. And ang infertility kasi is yung definition niya is unable to achieve pregnancy. Those couples who are unable to achieve pregnancy o hindi makabuo sa loob ng 1 taon with unprotected regular sexual intercourse. Paano kung kaya naman pala hindi makapag-intercourse is dahil may erectile dysfunction si Mr. So talagang problema rin yun directly. Yun.
Wait po pala yun, Doc Mark, no? Doc Mark, ito po yung susunod na tanong natin. Medyo nabanggit niyo na po ito kanina, no? May tanong po dito, ano po ba yung epekto ng paggamit ng alak, sigarilyo, o iba pang mga bisyo sa performance ng isang lalaki? Yun. Yung, yung nabanggit natin kanina, yung sa paninigarilyo, ano, may effect ang paninigarilyo sa pagkipot or sa pagliit ng mga blood supply. Ano, and syempre, sabi ko nga kanina, may kinalaman sa blood flow eh. Kung makipot yung dadaanan noong dugo papunta sa ari, no? Kaya 'di ba ang requirement ko kanina sa normal erection, kailangan good blood flow. Kung hindi good ang blood flow, directly may effect siya doon sa erection. So yun yung effect ng paninigarilyo. With regards sa pag-inom ng alak, no? Ang alak kasi is nakaka-contribute din yan sa problema sa atay, no? Kasama sa chronic kidney disease, chronic liver disease, kasama yan sa mga metabolic disorders na pwedeng maging sanhi ng erectile dysfunction. Kasi syempre yung atay ng tao, siya yung nag-metabolize ng mga ayan sa alak, ganyan. So pag nasira ang atay, yung metabolism ng atay, may effect din siya sa erectile dysfunction. Yan. Yun po pala yun, Doc Mark. No? So, napaka-importante po no, na i-consider yung pagtigil ng mga bisyong nabanggit po natin kanina. So, meron pong isang health checker, Doc Mark, na taga Batangas din po. Nagtatanong po, ang madalas daw po bang pagmomotor ay ng isang kalalakihan ay pwedeng maging sanhi ng kidney? Well, yung sa pagmomotor, indirectly siguro kasi nasa ilalim ng nasa saddle, yung sa may upuan, nandyan yung area ng sa may prostate and sa may testis. Sila yung area na directly naka-contact sa saddle or sa upuan ng motor, bisikleta, kabayo, or any vehicle na may ganon. So, indirectly, pwede kasing maipit yung mga nerves na nandun sa area yon, no, which may affect din sa erectile dysfunction. Pwede, tulad sa mga aksidente, trauma, dun sa area yan. Yung hit ng motorcycle or ng vehicle dun sa area yon, sa may saddle area, kung nandun yung makina o motor, yun, pwede rin may effect siya actually, may effect more of sa infertility rather than sa erectile dysfunction, kasi sa infertility, yung production ng ng mga similya, nandun siya sa upuan rather than sa erectile dysfunction. So more of sa infertility siya. Infertility po, hindi direkta sa erectile dysfunction. Buti po nalinaw po natin yan, Doc Mark. Doc Mark, ano naman po ang inyong mga health tips para po mapigilan ang pagkakaroon ng erectile dysfunction? Okay. So, health tips, at syempre, kailangan nating maging healthy para yung normal requirements for erection, yun nga ay ma-achieve natin. Yung mga good blood flow, no? Pero, syempre, yung mga nabanggit natin kaninang underlying causes, kailangan nating iwasan yung pagkakaroon ng pagbabara sa mga ugat dahil sa cholesterol, dahil sa taba, no? Obesity, para maiwasan, kailangan natin ng sapat na ehersisyo, no? Healthy food, iwas sa mga bisyo, lifestyle modification talaga, as in. So, yun yung mga pwede nating gawin para makaiwas sa pagkakaroon ng erectile dysfunction. Yun po pala, no? What about sa, Doc, meron bang mga special diet kayong i-require or recommend po sa ating mga health checkers? Kung talagang related sa mga
problema sa puso, di syempre low cholesterol, low fat diet. Pag ganun. Kung ang dahilan ng ating pagkakaroon ng erectile dysfunction is related sa diabetes, no? Kasi metabolic disorder din ang diabetes, yun, yung kailangan controlled ang sugar. Low carbohydrate naman siya na diet. So, it depends kung ano yung consideration na pwedeng maging cause ng erectile dysfunction. Doon naka-aim yung diet, kung may special diet man. Depende rin nga sa cause. Yun po pala yun, no, Doc Mark. Napakadami po nating napag-usapan at nalinawan natin ng ating mga health checkers kung paano nga ba i-address ang erectile dysfunction o ED na ito. So bago po natin isara ang ating pagkukwentuhan, Doc Mark, alam naming may espesyal kayong inihandang event para sa kalusugan ng ating mga ama. Maaari niyo po ba bahagi sa amin kung ano po ito, sino po ang pwedeng sumali at paano makakasama ang ating mga health checkers? Okay. Sa darating po na June 14, Father's Day, ito po ay meron kaming programa sa Batangas Medical Center. Taon-taon po itong isineselebrate or ginagawa. Ito po ay programa ng Philippine Urological Association. Libreng konsultasyon para sa mga kalalakihan, 40 years old pataas. Kung meron po kayong mga nararamdaman or tungkol sa inyong pag-ihi, yan, kasama na rin po dito yung erectile dysfunction. So ang event po namin ay pinamagatang tayo naman. So tatay, tayo naman. In celebration of Father's Day, 8 a.m. po ito, Batangas Medical Center. So ito po ay nationwide ginagawa. Ang involved po dito ay 17 urological institution, 63 volunteer centers sa buong Pilipinas. Ayan, yun po. Maraming salamat po, Doc Mark. No? So, para po isara ang ating pagkakwentuhan, Doc Mark, ano po ang inyong huling mensahe sa mga kalalakihang maaaring tahimik na nagdadala ng ganitong kondisyon? Okay. So, wag pong mahiya. Lapit po tayo para kumonsulta sa ating mga friendly urologists sa inyong areas. Ito ay dapat pong pag-usapan, wag pong ikahiya, at para masolusyonan din po agad yung inyong problema. Okay? So, be healthy, stay healthy. Yan. Maraming salamat po muli, Dr. Mark Benson A. Gamo. Maraming salamat, Doc, sa mga sagot ninyong malinaw, makatotohanan at may malasakit. Mga health checkers, tandaan natin, ang pagiging lalaki ay hindi nasusukat sa pananahimik sa problema, kundi sa tapang na harapin ito. Ang erectile dysfunction ay isang kondisyon na maaari at dapat gamutin. Huwag po tayong matakot na kumonsulta. Abangan niyo po ang mga susunod nating episode sa mga susunod na linggo na sentro ang pangangalaga sa kalusugan ng mga kuya, tatay at lolo ngayong Hunyo, Men's Health Month. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus.